Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 43 anyos nga laborer nga igo lang matud pa mag-cash advance. Patay human gitigba sa leader sa ilang kooperatiba sa Polumulok South, Cotabato. PWD nga tricycle driver. Patay human na hit and run og SUV sa Davao City. Kabanay sa biktima, nanawagan sa nakabangga nga musurrender na. Magsuong Mayor Baste ug Congressman Paulo Duterte. Gisaway ang grupong mibahad sa nasod nga modawat kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung maaprubahan ang interim release niini. Cagayan de Oro City Police. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang katakos niini sa 3 to 5 minute police response time nga gitakda sa PNP. Pasado ka ha? Usa ka karaang balay sa General Santos City. Nasunog human na igo matud pa og kilat. Mga LGU ug eskwelahan sa Mindanao aktibong misalmot sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Pasado ka ha? Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gisaway sa magsuong si Davao City Mayor Baste Duterte ug 1st District Congressman Paulo Duterte ang grupong One Sambayan. Human nakadawat matud pa og report nga gibaharan sa mga grupo ang mga nasod nga andam modawat sa ilang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa higayong maaprubahan ang request alang sa interim release niini. Ani report ni Argil Relator. Nasa nuclear warhead. Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up, you idiots. Kini ang sugyot ni Davao City Mayor Baste Duterte sa giingong grupo nga mihatag og warning ngadto sa nasod nga mudawat o galing maaprobahan sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hangyo alang sa interim release sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Una na nga nagpagula og pahayag ang magulang niini nga si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga nakadawat sila og balita nga dunay usa ka grupo nga gitawag nga One Sambayanan nga nagbahad sa mga nasod nga buot modawat sa kanhi Pangulo. Sumala ni Kong Pulong nga usa ka citizen sa nasod ang gidagit sa iyang kapwa Pilipino og wala matudpay na dungog nga pahayag gikan sa maong grupo. Lakip nga walay nadungog niadtong giatake sa drug lords ug NPA ang katawhang Pilipino. Gipahinumdum niya sa One Sambayanan nga daghang nasod ang midayig kang FPRRD sa iyang krusada sa pagsumpo sa kriminalidad sa nasod o dili na matud pa siya matingala kung daghang nasod ang mopadayag og interes nga mudawat kay FPRRD. Ginakuhaan pa og tubag ang One Sambayanan labot niini. Miapela si Kong Pulong sa mga Pilipino nga parayong iampo si FPRRD og makauli na siya sa Pilipinas. Si Mayor Baste mipaabot sab sa iyang pasalamat sa nasod nga mipahayag nga andam mudawat sa iyang amahan. Kung kinsa man po nga nasod, thank you in advance for accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man, since kung isugot na ka, I will not forget this. Sa karon, ginapaabot pa ang desisyon sa ICC sa hangyo ni FPRRD alang sa iyang interim release. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Usa ka tricycle driver ang patay human na banggaan ang gimanehong motorsiklo sa usa ka SUV sa National Highway sa Barangay Catalunan Pequeño, Davao City niadtong Domingo. Ang aktong pagbangga sa pool sa CCTV. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara ang kapait kay inay hunungan gisibata naman hinuon sa nakabanggang SUV driver ang iyang gibanggaan nga tricycle. Ang mga CCTV sa highway ingon man sa nagkadaiyang establishmento dakong tabang matud pa aron nga gilayong maila ang nisibat nga SUV driver.
Sa CCTV footage, makita ang pag-agi ni ining tricycle sa highway sa Barangay Catalunan Pequeño, Davao City aron maghatod og mga pasahero sa simbahan alas 4:46 Domingo sa kadlawon. Sa laing anggulo sa kamera, makita na ang pagbalik sa tricycle nga wala na'y pasahero. Layo na ang distansya gikan sa tricycle dihang makita ang usa ka SUV. Sa laing CCTV, alas 4:47 dinhi na makita nga bisan sa kalayo na sa distansya sa duha ka sakyanan, naabdan og nabanggaan sa SUV ang nagunang tricycle. Resulta, nadaro ang tricycle og nalabay ang tricycle driver. Nabunal matud pa ang ulo ni ini sa dalan nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Ang biktima giilang si Leonardo Tado II, usa ka 41 anyos nga PWD. Apan inayhunungan, misibat ang SUV human sa insidente. Hinoon, dunay nahibilin sa dalan nga color rose gold fender gikan sa nakabanggang SUV. Dihang gisubay ang lain pang CCTV sa highway, una ang panghitabo. Nakita ang pag-agi sa samang color sa sakyanan. Panawagan sa nahibiling kabanay sa biktima. Nanawagan kung kinsa man ka, tawhana ka na nakasala sa akong or nakabangga or nakasala sa akong igsuon, kinasing-kasing na ko nga hangyo nga unta imong atubangon ang imong sala nga nabuhat. Imagine na asya'y asawa nga amang, na asya'y duha ka anak nga 5 years old ug 9 years old nga gibiyaan. Ang isip isa ka breadwinner sa pamilya, wala na mo provide sa ilaha. Unta makonsensya ka, kabalo ko nga naay Ginoo nagtan-aw, maabot ra gyapon ang karma nimo kung dili ka mo pakita sa amoa. Ang kapulisan nakuha na ang plate number sa misibat nga nakabanggang sakyanan. Maghatag pud ta og kanang report sa Land Transportation Officer no for the revocation sa license sa mao nga driver after the result of the investigation, sir, kung ma-identify na gyud nato ang driver sa mao nga SUV. Sara, sumala sa baliok pulis nga ginaandam na nila ang dokumento alang sa pagpasang-at og kaso batok sa nisibat nga driver ngadto sa Office of the City Prosecutor. Nanawagan sab ang DCPO ngadto sa nisibat nga driver nga mo-surrender na lang o dili baka sa katawhan. Panawagan sab nga ugaling makakita og samang sakyanan nga dunay guba no tungod sa pagkabangga, mamahimo kini nga i-report gilayon ngadto sa pinakaduol nga police station. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 3 to 5 minutes police response time nga gitagana ni PNP Chief General Nicolas Torre III makaya ba sa Cagayan de Oro City Police Office? Gisulayan mismo kini sa GMA Regional TV1 Mindanao aron masukod ang kapaspas sa mga pulis sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paloyap, exclusive. Paglingkod ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, unang gipatuman niini ang 3 to 5 minute response time sa kapulisan sa bisan unsang krimen. Dugang pa niini nga dapat ang mga pulis wala sa ilang presinto ug angay nga anaa sa kadalanan. Sa Cagayan de Oro City, eksklusibong gisuwayan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang kapaspas sa pagresponde sa kapulisan sa Cagayan de Oro City Police. Pinaagi sa atong pagtawag og police assistance, pinaagi sa ilang police hotline. Sir, how may I help you? Sir, pwede ko mangayo og police assistance, sir? Na nadukutan mong gud ko, sir? Yes, sir. Nagugutan ka, sir. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Go ahead, sir. Oh, na ako diri sa ano, sir? Dapit sa may kanibitang Agpa, Sa may... Chano, sir? Chano Street. Timbrito. Agpa, Chano Street, sir. Yes, sir. Oo. Diri sa may kaning Pico nga building. Pico Building, sir. Yes, sir. Oo. Pwede ko mangayo og assistance, sir? Yes, sir. Yes, sir. Copy, sir. Paglabay sa pipila ka minuto, madungog na ang wangwang sa police patrol. Taliwala pa man sa ka-traffic sa CM Recto Avenue. Una nga miabot ang police patrol sa Police Station 4. Dayon gisunda na sa Police Station 1 ug Police Station 5 ug mga motorcycle riding cops. Mga kapuso, 1 minute and 34 seconds
Biabot ang ato ang kapulisan sa Cagayan de Oro City Police dinhi sa lugar kung asa ta nanawag og police response kaganina. Ubos kayo kini nga response time kumpara sa gitakda sa kapulisan nga 3 to 5 minutes. Inguna na kaandam ang ato ang kapulisan dinhi sa Cagayan de Oro City Police in terms of responding sa bisan unsa nga klase sa emerhensiya. Although na ay mga factors nga sa traffic pero among gipaningkamutan nga makakaabot kami dito sa area, sir. Ang atong pagtawag og police assistance coordinated sa Pro 10 headquarters ug wala masayod ang Cagayan de Oro City Police. Ang maong response time result gikalipay sa mga kadagkuan sa Pro 10. Pasalig nila nga dili lang taman sa simulation exercise ang paspas nga pagresponde sa kapulisan. Giawhag sab nila ang publiko nga batasanon ang pagkuha sa mga emergency hotline sama sa 911 aron paspas nga makatawag panahon nga adunay emerhensiya. O kini sila dili na magikan sa police station, so mas madali ang ato ang pagresponde and in return ato gayud nga gipangayo ang kooperasyon sa ato ang katawhan. Unang-una sa pag-report diretso sa maong insidente, paghatag sa kumpleto nga mga impormasyon, location kung asa nahitabo ug ikaduha, apil na usab dinha ang paghatag nato og sa atong mga motorista, paghatag og dalan sa ato ang mga emergency, mga patrol vehicles, ilabi na sa panahon kung kini adun magblinker na o mag-sirena na sila kay tungod adunay responde nga pagahimuon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Natanggong ang pipila ka mga motorista sa General Santos City human mibabag sa kalsada ang usaka na tumbang nga punuan sa kahoy atol sa kusog nga ulan ug hangin. Samtang nasunog ang usaka karaang payag human naigo og kilat. Ani ang report. Milabang na lang sa daprin sa kalsada kining usa ka rider human dili kini makaagi sa mismong kalsada sa Conel Lagaw Road sa General Santos City pasado alas 7 Martes sa gabi. Kini human mibara sa mong dalan ang usa ka dakong punuan sa kahoy nga natumba atol sa kusog nga hangin dungan sa pagbundak sa ulan. Gani giabisuhan matud pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ubang motorista nga natanggong nga moagi sa mga alternatibong ruta. Hinuon natangtang na ang nakababag nga punuan ug possible na ang maong kalsada. Samtang gibati matud pa og trauma si Erlinda Alera diyang nakita og aktwal kung paunsa na igo og kilat ang iyang karaang balay sa usa ka luna sa Purok 15 Lanton Barangay Apopong human matud pa na igo og kilat Martes sa gabi isab. Gilayon kining nagkalayo human sa kilat ug naugdaw. Naigo gid sa kilat. Nakita gid ako, sir. So pagkakita nako sa kilat nga ni anak gid siya, sir. Ni anak gid siya ba ni point gid siya dito sa payag. Na-trauma ko karon. Kaato mong biro wa sa kasulod pero natabangan na kay ginainan mo bubog tubig. Mga kapuso, mao kani karon ang itsura sa karaang balay nga naigo og kilat kagabi. Gumikan sa gama kini sa light materials, paspas nga kining giabo sa kalayo. Hinuon, walay naangol atol sa itabo. These are natural hazards. Kinakailangan lamang po nating ayusin yung ating kahandaan. Kailangan nating maging adaptive. Unang-una, kinakailangan po talagang pagtibayin natin yung ating mga kabahayan. Matud sa Pag-asa, epekto sa easterlies o intertropical convergence zone ang nasinating pagdaot sa panahon sa syudad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Usa ka programa ang gipaygayon sa City Government of Davao agig pagtimbaya sa adlaw na tawhan sa atong pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal karong adlaw. Hamubo man apan mahinungdanon ang programa agig pagsaulog sa ika-164 nga birth anniversary sa pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal nga gisakripisyo ang iyang kinabuhi alang sa nasud. Usa ka flag raising ceremony ang gipahigayon sa Rizal Park sa Davao City kaganinang buntag. Gipangunahan sa kini sa department heads ang paghalad og bulak sa monumento ni Rizal. Sumala sa LGU, nagsimbolo si Rizal sa kadasig ug pagkamakabayan isip usa ka Pilipino. Ang paghinumdum sa adlaw na tawhan ni Rizal agig paghatag og bilis sa kasaysayan ug sa iya mismong dakong tampo sa kagawasan sa nasud. Patay ang usa ka lalaking laborer sa Pulumulok South, Cotabato. Diyang gitigbas ang ulo niini sa magkadagang higayon human igora matud pa kining mag-cash advance sa leader sa ilang kooperatiba aron ipampalit og bugas.
Ani ang detalye? Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa asawa sa 43 anyos nga lalaking gitigbas patay sa barangay Cannery Site, Pulumulok South, Cotabato pasado alas 11 Martes sa gabi. Diyang naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga nagpatala sa police station sa lungsod adlang Huwebes. Ang biktima, gitigbas ang ulo sa makadagang higayon sa panimalay sa 39 anyos nga sospek kinsa leader sa ilang kooperatiba. Gani makita pa ang sundang nga giingong gigamit sa krimen. Matud sa asawa sa biktima kinsa kasamtangang nagsabak sa ilang ikapito nga anak, miadto ang iyang bana sa panimalay sa sospek aron mag-cash advance apan wala na kini nakauli. Agto siya dito magsiik kay ipalit na mo bugas hantud. Nag-ano na lang buntag, wala pa mangyapon. Pero nagtawag siya ng alas 7 sa gabi kay pauli na dagani siya. Sa investigasyon sa Pulumulok Municipal Police, una ang hitabo, nag-inom matud pa ang biktima ug ang sospek hangtod nga nagkalalisay ug misangpot sa pagpanigbas. Miikyas ang sospek human sa krimen. Personal grudge, nagkaroon po sila ng drinking session. So, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan, so, which resulted po sa kanilang away at nataga nga po ni suspect si victim. Sumala sa asawa sa biktima, posibleng selos sa trabaho ang hinungdan sa pagpanigbas. Dili mo na siya magmaoy, pero akong kuan, uragi kasilusan base nila akong bana sa trabaho ba. Kasong murder ang atubangon sa mong sospek kinsa gipangita na sa kapulisan. Mo surrender na lang siya. Nabagi siya kaluoy sa mua. Kabalo biya siya nga buntis gid ko mga nakayid ko. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Aktibong misalmot ang mga empleyado sa City Government of Davao sa gipahigayong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa Makilala, Cotabato, giandam sab ang mga estudyante kung unsay angayang himuon panahon nga dunay pagtayog. Ani ang report ni Argil Relator. Human ang pag-duck, cover and hold sulod sa opisina. Gilayong nanggawas sa City Hall o Sangguniang Panlungsod Building ang tanang mga empleyado. Nakalinya sila pagawas samtang nakatabo ng ilang kamot sa ulo. Nag-evacuate ang maong mga empleyado sa lugar nga hawan ug layo sa mga building. Kiniagig pagsalmot sa nationwide simultaneous earthquake drill. Sa Makilala, Cotabato Province, nanggawas sab gikan sa mga classroom paingon sa open field ang mga estudyante sa mga eskwelahan human sila nag-duck, cover and hold. Doon na sa evacuate sakay sa stretcher. Kahinumduman nga niadtong 2019 ang Makilala ang pinakaapektado dihang mitay og ang kusog nga linog. Tumong sa earthquake drill nga maandam ang katawhan kung unsa ang ayang himuon o galing dunay mo igo nga kusog nga linog. Abiso sa otoridad nga ugaling dunay mabating pagtayog, mutuman sa duck, cover and hold ug mangita og lugar nga luwas nga makabakwit. Kini aron masiguro nga luwas sa bisan unsa mang danyos nga resulta sa pagtayog. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao. Usa ka habal-habal driver ang napalgang patay nga dunay mga igo sa bala sa pusil sa General Santos City. PNP, ginaimbestigan pa ang motibo sa krimen. Ani ang detalye. Naligo na sa kaugalingong dugo samtang nakahigda sa natumbang nga motor kining usa ka lalaki diyang napalgan sa mga residente sa Zone 8 Purukmudya, Barangay Labangal, General Santos City, banda 6:15 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang maong lalaking biktima nga dunay mga igo sa bala sa pusil sa dughan, nag-edad og 45 anyos, usa ka habal-habal driver ug residente sa maong lugar. Matud sa PNP, dunay residente sa maong lugar ang nakadungog og buto sa pusil banda 12:05 sa kadlawon sa susamang adlaw. Apan wala ra matud pa nila tagda, napalgan na lang ang biktima nga patay na pagkabuntag. Ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen. Hindi naman ito lumalabas na robbery hold up dahil nandun naman yung kanyang bag, nandiyan naman yung kanyang pera na iwan sa kanya, na-recover sa kanya. Kumakalap pa tayo ng mas maraming impormasyon para malaman natin kung ano talaga ang motibo ng pagbaril. Nakigalayo na sab ang PNP sa kabanay ug higala sa biktima alang sa dugang impormasyon sa krimen. Ginasulayan pa kini makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nakatutok ang kapulisan sa Lanao del Norte sa pagdakop sa laing pagkaubanan sa 39 anyos nga babaeng nadakpan kung asa may abot sa kapin 1.3 milyon pesos ang nasakmit nga droga. Tinubdan sa droga sa sospek, ginasubay sa otoridad. Ani ang report ni Cyril Chavez.
Padayon ang beripikasyon o pagsubay nga ginahimo sa kapulisan sa Lanao del Norte ngadto sa lain pang drug personalities nga naglihok sa probinsya. Kini human ubay-ubay ka mga personalidad ang migawas sa pagkasikop sa 39 anyos nga babaeng housewife nga nakuha og gituwang shabu nga mobalor sa kapin 1.3 million pesos. Ato apong tanaw no ginalantaw nato kung kinsa ang iyahang source. Actually aduna siya mga pangalan, adunay lokasyon nga iyahang gihatag nga impormasyon, but that is subject for validation. No, kay pwede man pud kana nga iyaha lamang mga aligasyon. Kay numduman, June 12, pasado alas 7 sa gabi, nadakpan ang suspect nga si alias Bukil, 15 residente sa barangay Mama Anon, Salvador, Lanao del Norte, sa operasyon nga gilusad sa PDEU sa lungsod sa Lala. Napalitan kini og shabu, bugti ang 1,000 pesos nga kwarta og na-recover gikan kaniya ang sobra 200 grams nga shabu. Actually, based on the information, kini ang iyahang mga parokyano niini is naa sa munisipyo sa Lala ug sa Kapatagan. Tabok-tabok lang kana nga mga area ang iyahang ginadistributan. Wala pa'y pahayag ang suspect apan miangko na kuno kini sa kapulisan sa iyang aktibidad sa ilegal nga droga. Ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect nga magatubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Giawhag sa Office of Civil Defense Region 12 ang katawhan nga mosalmot sa nationwide simultaneous earthquake drill karong adlaw. Kini ilabi pa nga sa ilang pagsuta. Posible ang kusog nga linog sa reyon tungod sa mga active fault line. Ani ang report. Gibutiyag sa Office of Civil Defense 12 kon OCD-12 nga posible ang mga kusog nga linog sa Region 12 tungod sa mga active fault line sa rehiyon. Sumala sa OCD-12, base sa mapa sa PHIVOLCS, dunay active faults and trench sa rehiyon sama sa Cotabato Trench, Maitom Fault, Daguma Fault, Norala Fault, Coronadal Fault, South Columbio Fault, Makilala Malungon Fault, Matalam Fault, Alyosan Fault, Alamada Fault ug uban pa. Base po sa information galing sa ating PHIVOLCS Gensan dito, medyo maraming active faults dito sa ating rehiyon na posible po mag-generate ng medyo malalakas na paglilindol. Dugang sa OCD-12, ang masinating kusog nga linog, posibleng magbugna og tsunami. Gani ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa General Santos City nagpagawas og tsunami hazard map sa Gensan. Makita dinhi ang mga barangay nga posibleng magrabehan kung maigo sa tsunami. Kini ang Barangay Bula, Buayan, Baluan, Lagaw Ligaya, Katanggawan ug porsyon sa Barangay San Isidro, City Heights, Dadyangas East ug Dadyangas South. Busag iawhag sa OCD-12 ang katawhan nga mosalmot sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa June 19. Matud pa, dili lang sa pag-perform sa duck, cover and hold inig dunay linog ang angay matun-an, kundili angay usab matun-an ang prevention method kung asa andam ang establishmento sa linog, pinaagi sa pagsiguro sa building and structural integrity niini. Kahit saan man tayo, kung saan building man tayo, sa opisina, eskwelahan, kahit na ma-perfect na natin yung duck, cover and hold natin. Kung yung ating namang mga gusali, kung saan tayo naroon, ay medyo hindi po maganda yung kanyang structural integrity. Posible po yung mag-collapse yan at tayo ay matabunan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka Mindanawan ang usa sa upat ka swerteng weekly winner sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Sa ika-175 nga anibersaryo sa GMA, 75,000 pesos ang nadaugan sa upat ka swerteng winners gikan Week 1 hangtod Week 4 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Congratulations ila Week 1 winner Gerard Francis Cruz nga taga Manila, Week 2 winner Minerva Campo Redondo nga taga Laguna, Week 3 winner Leo Aguilar nga taga Samar, ug Week 4 winner Gloria Pagasian nga taga Zamboanga del Norte. Mga Kapuso, hangtod July 11, 2025 pa pwedeng magpadala og entries. Busa, palit na og participating products ug join na mga Kapuso. Malay mo, kamo na ang musunod nga makadaog sa mga musunod nga semana sa daily ug weekly cash prizes ug 7 ka 1 million peso winners sa Grand Draw.
Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Ang notification sa mga midaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 pinaagi sa official call or text message gikan sa GMA. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mabisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Bibisita sa GMA Network ang mga opisyal sa Asian Academy of Creative Arts. Sila ang nagpaluyo sa prestiyosang Asian Academy Awards kung asa pipila ka higayon ang nakadaog ang mga programa sa GMA. Ania report. Gikan Singapore, milupad sa Pilipinas ang mga opisyal sa Asian Academy of Creative Arts nga sila AACA President Michael Mackay ug CEO Fiona Mackay aron mo bisita sa GMA Network. Gisugat sila sa mga kapuso executives. We applaud the AACA for recognizing and celebrating the best in our industry, for our shared vision of nurturing the next generation of media leaders and practitioners, and in helping elevate the region's competitiveness in the global market. Natutuwa kami at natutuwa tayong lahat dahil it's their first time to come to GMA and we're happy to welcome them. Excited din kami kasi tomorrow we will have a conference about production and co-production opportunities and trends sa media. Gitukod ang AACA aron ilhon ang kahana sa creative arts ug dumalaan ang pinakataas kapag ila nga ginapili sa mga profesional sa natad sa content creation, events ug produksyong pang-media. We're here really to catch up with our friends from GMA and say hello on their 75th anniversary, which is a fantastic milestone. The support that GMA have given to the industry via the Asian Academy of Creative Arts is terrific. So we really came along today to say thank you. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Mas nailhan pa ang bag-ong karakter sa ikatulong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre. Giistorya sa episode ang kinabuhi sa bag-ong kalaban nga si Mitena nga gibidahan ni Rian Ramos. Siya ang kaluha sa bathaluman ug mata sa Encantadia nga si Cassiopeia. Si Mitena usa ka gisumpa nga ivitre nga gilabay sa yutang gisumpa. Unsa pa kaha ang mahimong parte niya sa kinabuhi sa mga sangre. Kulbahinam ang mga musunod pang eksena sa pagpadayon sa istorya sa Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. matag gabi sa GMA Prime. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.